Mga kaibigan, handa na ba kayong kilabutan? Sa kwentong ito, malalaman natin ang tungkol sa misteryosong pagdating ni Maria Labandera sa isang tahimik na baryo sa Batangas. Isang araw na puno ng babala at takot, nagbago ang lahat para kay Carl at sa kanyang mga kaibigan. Panoorin ninyo hanggang dulo at alamin kung ano ang nangyari kay Owel at bakit napakahalaga ng mga patakaran sa kanilang bayan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Carl at maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Nakatira kami sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Batangas. Simpleng buhay lang ang meron kami pero masaya naman. Si Mama ay isang nurse kaya madalas siyang wala sa bahay. Ako naman isang typical na high school student na mahilig sa basketball. Malapit ako sa mga kaibigan kong sina James at Owel. Madalas kaming maglaro ng basketball sa court malapit sa amin. Ang kwento kong ito ay nangyari noong isang araw na hindi ko malilimutan, isang araw na nagbago ang lahat. Maaga pa lang, abala na ako sa pag-inom ng iced coffee habang nagmamadali akong tapusin ang mga gawain sa bahay. Biglang tumunog ang doorbell at narinig kong tinawag ako ni Mama mula sa kusina. Carl, dumating na yata sina James at Owel, sabi ni Mama habang nag-aayos ng kanyang uniforme bilang nurse. Aalis na ako para sa basketball practice, Ma, sagot ko habang inaayos ang aking bag. Huwag mong kalimutan darating si Maria Labandera ngayong araw, paalala ni Mama, kita sa mukha niya ang pag-aalala. Gusto mo bang manatili na lang ako rito? Tanong ko, pero iginiit niyang sundin ko ang mga patakaran at umalis na. Kaya mo yan, Carl. Basta't sundin mo lang ang mga bilin ko. Dagdag pa ni Mama, hinaplos ang aking balikat bago siya umalis. Habang naglalakad palabas ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng babala ni Mama. Alam kong may kakaiba sa araw na ito, pero pinilit kong iwaksi ang takot at nagpatuloy sa paglalakad patungong court. Habang naglalakad ako sa kalye, nakita ko sina James at Owel na nag-aabang sa may kanto. Tara na, baka malate tayo, sabi ni James habang nagmamadali kaming maglakad. Dumaan kami sa isang abandonadong bahay na matagal nang kinatatakutan ng mga tao sa aming baryo. May kakaiba talaga sa bahay na yan, sabi ni Owel, halatang kinakabahan. Oo nga, parang may naririnig akong mga bulong minsan, dagdag ni James habang tumitingin-tingin sa paligid. Huwag na tayong magtagal dito, sabi ko, at nagmadali kaming lumayo. Alam namin na kailangan naming makarating sa court dahil sa mga patakaran na itinakda ng aming eskwelahan. Pagdating namin sa basketball court, agad kaming sumali sa laro. Napansin kong tinutukso si Owel ng ibang mga bata, kaya't kami ni James ang nagtatanggol sa kanya. Hayaan mo na sila, Owel. Hindi nila alam ang sinasabi nila, sabi ko habang pinapakalma siya. Kitang-kita ko ang lungkot sa mata ni Owel pero pilit siyang ngumiti. Sa kalagitnaan ng laro, napansin ni James na parang may kakaiba sa kilos ni Sarah, isa naming kaklase. Bakit parang iba ang tingin sa akin ni Sarah? Tanong ni James, halatang naguguluhan. Ewan ko, bro. Parang may mali nga, sagot ko, sabay tingin kay Sarah na parang may hinahanap sa paligid. Biglang dumating ang principal at nag-anunsyo. Lahat ay dapat umuwi agad pagkatapos ng practice. Mahalaga ang araw na ito kaya't sundin ang mga patakaran. Tumigil kami sa paglalaro at nagkatinginan. Bakit kaya? Bulong ni James sa akin. Hindi ko rin alam pero mukhang seryoso siya, sagot ko, ramdam ang bigat ng kanyang boses. Nagtaka kami sa bigat ng kanyang boses pero nagpatuloy na lang kami sa laro. Iniisip kung ano ang meron sa araw na iyon. Hindi namin alam na ang araw na iyon ay magbabago ng lahat. Pauwi na kami, iniwasan naming muli ang abandonadong bahay. Huwag na tayong dumaan dyan, sabi ko, at naglakad kami sa ibang ruta. Ayokong makaramdam ng kakaibang takot na dulot ng bahay na iyon.
Buti na lang at hindi na tayo dumaan doon, sabi ni James. Nakakatakot talaga yung bahay na yon. Pinanood ko si Owel na papauwi pero biglang tinawag ako ni Mama mula sa loob ng bahay. "Carl, pumasok ka na," sigaw niya. Nadapa si Owel at sinubukang itali ang kanyang sapatos. "Bilisan mo, Owel," sigaw ko. Pero tila nawawala siya sa oras habang nag-aayos ng kanyang sapatos. "Sige na, Owel, baka abutan ka pa ng dilim," dagdag ko, pero parang hindi niya ako naririnig. Pumasok ako sa bahay at naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Alam kong darating na si Maria Labandera. Kinakabahan akong pumasok. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang bumabalot sa akin. Wala akong magawa kundi magdasal na sana ay ligtas kaming lahat sa gabing iyon. Sa bahay naghahanda kami ni Mama para sa gabi. "Siguraduhin mong nakalock ang lahat ng pinto at bintana," sabi ni Mama habang naglalagay ng kandado sa pinto. "Bakit ba kailangan nating gawin to, Ma?" tanong ko. "Para sa kaligtasan natin, anak," sagot niya. Naging tahimik ang buong bayan at biglang bumukas ang gate ng abandonadong bahay na may malakas na kalansing. Nandito na siya, bulong ni Mama. Nagsimula na ang nakakatakot na sipol ni Maria Labandera, hudyat ng kanyang pagdating. "Huwag kang lalabas, Carl," sabi ni Mama habang mahigpit kaming nagyakap sa takot. Kumatok si Maria Labandera sa mga pintuan. Nagmamakaawa na papasukin siya, pero palaging tinatanggihan. Ang sipol niya ay parang naglalakbay sa hangin, nagpapakaba sa bawat tibok ng puso ko. "Mama, bakit siya nandito?" tanong ko. "Hindi ko alam, anak. Basta't huwag kang lalabas," sagot niya. Si Owel na nakalimutan ng mga patakaran ay nakaharap kay Maria Labandera at napilitang tumingin sa kanya. "Owel, huwag!" sigaw ko mula sa loob ng bahay pero huli na ang lahat. Napansin kong may mali nang maramdaman kong nagbago ang sipol. "Mama, may nangyayari kay Owel," sabi ko habang tumatakbo papunta sa bintana. Nakita ko si Owel na hinihila palayo ni Maria Labandera. "Kailangan ko siyang tulungan," sigaw ko, pero pinigilan ako ni Mama. "Hindi mo siya matutulungan, Carl." "Pero Ma, kaibigan ko siya," iyak ko. "Alam ko, anak. Pero wala tayong magagawa," sagot niya habang hinahawakan ang aking kamay. Isinara namin ang gate at bumalik sa normal ang buhay sa aming bayan. Pero naiwan akong nagluluksa, nagtataka kung paano nakalimutan ni Owel ang mga patakaran. Sa bawat araw na lumilipas, dala ko ang bigat ng pagkawala ni Owel at ang takot na baka isang araw ako naman ang makalimot sa mga patakaran. Mga kaibigan, natutunan natin na ang paglabag sa mga patakaran ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga sipol sa gabi.